Kaya sa ating pong tema na omnipotent, yan. Sabi po rito sa ating tema, sa teksto na omnipotent, sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Kaya pagpalain ng salita ng Panginoon. Ngayong gabi, nais kong mangaral sa pinamagatang omnipotent, communicate the power of God's love. Sabihin nga natin, omnipotent. Pag sinabing omnipotent, ito yung kabuoang kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam natin ng Diyos, siya ay omniscience, di ba? Marami siya, alam niya ang lahat ng bagay. Kumbaga, pag sinabing omnipotent, lahat ng kapangyarihan niya, pinagsama-sama dito na kung saan marami siyang kayang gawin. Hindi kayang limitahan ng kahit na anong bagay, lahat nagagawa niya. At sa ating teksto na binasa sa Ephesians chapter 3 verse 20, ang teksto nito ay si Pablo yung nagsasalita na kung saan sinabi niya rito na naunawaan niya yung sikreto mula sa Diyos. Merong kapahayagan na binigay ang Diyos sa kanya. Kaya sinabi niya sa verse 3 ng Ephesians chapter 3, sabi, "God revealed this secret and made known to me." Pinahayag ng Diyos ang kanyang sikreto kay Apostol Pablo. At sabi sa verse 4, "And if you will read what I have written, you can learn about my understanding of the secret of Christ." Anong sikreto yun? Anong kapahayagan yun? Anong hiwaga yun? Kasi pag-aaralan natin, nung una, ang pinaniniwalaan lang ng mga Hudyo na sila lang ang maliligtas. Hindi nila gusto na ipangaral ang kaligtasan sa mga Hintil. Pero nung na-encounter ng Panginoong Hesus si Apostol Pablo, na kung saan ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo yung kanyang malawakang plano sa sangkatauhan, na ang lahat ay maligtas kahit yung mga Hintil. Kaya tayo ay naabot. Yun yung sinasabi dito. At ngayon, sabi pa rito, pinainuwawa ito sa kanya ng Diyos. Sabi sa verse 20, yung sinabi niyang, "Working in us," basahin natin ulit, "to Him who by means of His power, working in us, is able to do such more than we can ever ask for or even think of." Yung sinabi ritong working in us, ang ibig sabihin nito ay yung pagiging inspired ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagawa ni Apostol Pablo na kung saan nagawa niya na ipangaral ang salita ng Diyos dahil naging inspired siya sa kapangyarihan ng Diyos. Mamaya babanggitin ko ano yung kapangyarihan na yun. Kasi ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, kasi pag sinabing inspired, ito yung ibig sabihin na ma-inspired tayo, maapektuhan yung kabuoang aspeto sa buhay natin. Kasama doon, including how we think, how we talk, and how we act. Pag sinabing ma-inspired ka, ito yung nagiging dahilan kung bakit ka kumikilos, kung bakit mo isinasagawa yung isang bagay. Maaaring sa ating ginagawa ngayong gabi sa ating paglilingkod, kaya natin to ginagawa dahil ang inspiration natin ay ang Diyos. Kaya lang kung minsan, dahil sa bagay sa sanlibutan, sa mga bagay na pinagkakaabalaan natin, na sumisira ng ating focus, yung ating inspiration by the power of God, nawawala. Kaya ngayong buwan na to, gusto ng Panginoon na maunawaan natin lahat ng mga bagay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos para patuloy tayong manatiling inspired. Amen? Kaya kagaya kung paano ni Apostol Pablo na unawaan yung kapangyarihan ng Diyos na siyang naging dahilan kung bakit naging inspired siya rito, gusto ng Diyos ngayong gabi, ganun din tayo. Maunawaan natin yung patungkol sa malawak na kapangyarihan ng Diyos. At kapag binasa mo ang salita ng Diyos, kapag pinag-aralan mo patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, napakalawak nito. Doon pa lamang sa isang attribute ng Panginoon, napakalawak na. Amen?
Kailangan mag-inspired tayo nito kung gusto natin na maranasan yung omnipotent na sinasabi rito, yung kapangyarihan ng Diyos na sinasabi sa atin ngayong gabing ito, na kailangan nating maranasan. Kung gusto nating maging inspired, ang kailangan nating gawin, maging inspired tayo ng kanyang kapangyarihan. Maunawaan natin ito. Amen? Hindi tayo dapat maging inspired ng mundo. Kasi kung minsan kahit mananampalataya, kaya pala nawawala yung pagiging omnipotent sa kanya, nagiging inspired na ng mundo. Amen? Kaya pinaalala ka ganina sa YF na yung ating ginagawa na pag-aakay, pangangaral ng salita ng Diyos, ito yung dahil inspired tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na kung minsan nawawala sa atin yun dahil nawawala yung inspiration ng Panginoon sa atin. Nagiging inspired tayo ng mundo. Pansinin mo, di ba pag sinabing inspiration, naapektuhan nito yung paraan paano ka mag-isip, paraan paano ka magsalita, paraan paano ka kumilos. Pansinin mo sa mga nakaraang araw ng buhay mo, paano ka mag-isip? Nag-iisip pa ba tayo na kagaya ng paano tayo gawin yung kalooban ng Panginoon? O kung paano na lang gayahin yung example ng mundo? Amen? Na kung minsan na sinasabi lagi ng mananampalataya, kapag laging inspired ng salita ng Diyos, kapag laging devoted sa salita ng Diyos, ang lagi niya sinasabi, ano man yung sitwasyon ng buhay niya, sinasabi niya, all the time, God is good. Pero nakakalungkot, kapag ang mananampalataya, puspos na ng sanlibutan, kung dati sinasabi, all the time, God is good, ngayon ang sinasabi na, ice cream yummy, ice cream good. Bakit? Kasi inspired na ng mga bagay sa mundo. Hindi na ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, kailangan nating maunawaan, kailangan nating ma-inspired ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa papaanong paraan, maunawaan natin yung pagiging omnipotent niya. Maunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi, to be inspired, ibig sabihin nito, to be inspired by His attributes. Kasi ang Diyos, meron siyang divine attribute na kung saan ito yung attribute siya lang meron. Pero meron din siyang attributes na meron din ang tao. Amen? Na ibinahagi niya rin sa kanyang mga anak. Sa papaanong paraan, bakit gusto ng Diyos na maunawaan natin yung kapangyarihan niya? Sa papaanong paraan at para saan? Sabi rito, for love and because of love. Ang sa attributes na meron ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig. At meron din tayo noon, ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. Ito yung dapat na lubos nating maunawaan. Kailangan lumawak tayo sa pag-ibig ng Diyos. Lumawak tayo sa pagkaunawa, sa pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? He wants us to be inspired of His power because of love, dahil sa pagmamahal niya sa atin, at sa pamamagitan ng pagmamahal na yon, maranasan din natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga sa atin bilang mananampalataya, lumawak tayo sa pagkaunawa, sa pag-ibig ng Diyos. Kapag naunawaan mo kasi, lumalawak ang pag-unawa mo sa pag-ibig ng Diyos, lumalawak yung karanasan mo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yung mahirap, kaya maraming mananampalataya, tumigil na sila sa maranasan yung kapangyarihan ng Diyos, baka tumigil ka ng maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Baka tumigil ka ng maranasan yung pag-ibig ng Diyos, ang nararanasan mo na lang, yung pag-ibig ng mundo. Ipapaunawa niya sa kung gaano niya tayo kamahal para ma-inspire ka at sa ganon, ito rin ang ibahagi mo sa iba. Kaya si Apostol Pablo, nung naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos, kasi hindi talaga siya karapat-dapat. Sabi niya nga, sa lahat ng masama, siya yung pinaka-worst. Pero dahil naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos, yun yung naging dahilan para yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, naranasan niya, yun yung naging dahilan para ibahagi naman to sa iba. Kaya ganun na lang, halos mamatay na siya. Pinuntahan niya yung lugar kahit pinagbawalan na siya. Pinuntahan niya yung mga lugar kahit alam niyang papatayin siya. Bakit? Kasi inspired siya ng pag-ibig ng Diyos. At ganun din tayo. Kung nais natin ng patuloy na makagawa ng mga bagong bagay sa taong ito, kailangan natin ng inspiration, ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen. Maganda yung nabasa ko. Sabi doon, New Year ngayon, bagong taon. Pero kung wala tayong gagawing bago sa sa taong ito, maaaring yung taon lang, nadagdagan yung taon, pero walang naging bago.
Pero dahil nga sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, laging merong bago. Sabi ng Panginoon, ang grace niya laging bago every morning. Ganun din, laging bago ang grace ng Lord sa bawat taon dahil gusto niya iparanas yung pag-ibig niya sa atin. Kung nakaraang taon, marami tayong na-miss sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Ngayong taon, ayaw ng Lord na ma-miss mo yung kapangyarihan niya. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na maunawaan mo ng higit ang patungkol sa pag-ibig niya. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 3 verse 17, I pray that Christ will make His home in your heart through faith. I pray that you may have your roots and foundation in love. Meron pa ba tayong matibay na pundasyon sa pag-ibig ng Diyos? Amen? At sabi pa rito, so that you together with all God's people may have the power to understand how broad, how and long, how high and deep is Christ's love. Kaya kung pag-uusapan ng pag-ibig ng Diyos, napakalawak ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Minsan mapapatanong ka, bakit yung taong hindi naman karapat dapat mahalin? Kailangan patawarin. Bakit yung taong na hindi na dapat bigyan ng pagkakataon, kailangan bigyan ng pagkakataon? Minsan hindi mo maintindihan. Pero bakit gustong gawin ng Diyos? Kasi napakalawak ng biyaya niya. Hindi natin lubos maisip, hindi maunawaan ng ating isipan kung hanggang saan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya nga, kapag nagkasala yung kapatid mo, ilang beses patatawarin? 77 times 7. Ganon kalawak. Bakit? Ganon kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Hanggang doon yung boundary ng pag-ibig ng Diyos. Higit pa sa kung ano yung hanggang kaya lang natin. Kaya napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayon, sabi rito, Christ's love will change all the aspect of your life. Kaya kapag lumalawak ka sa pag-ibig ng Diyos, ang isa sa palatandaan yan, nababago nito lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya kapag mayroong part sa buhay mo na parang hindi pa nababago, napapansin mo parang ang tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo ng mananampalataya, parang hindi pa rin nababago. Baka ang isa sa dahilan, hindi ka pa lumalawak sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka pa nagkakaroon ng mas malalim na pundasyon sa pag-ibig ng Diyos. Sabi pa rito, kasama doon, including how you speak. Sa ating pananalita, gusto ng Diyos na baguhin tayo, ang ating pagkatao, the way how we speak. Bakit kailangan baguhin yung ating pananalita? Alam mo bakit? Kasi napakahalaga ng alin? Napakahalaga sa atin that we learn how to communicate. Kasi the way para ma-evangelize, ma-share sa ibang tao yung pag-ibig, yung grace ng Lord na kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo, kailangan matutunan mo mag-communicate. Alam mo kung paano sabihin sa mga tao yung pag-ibig ng Diyos. At bilang mananampalataya, alam ko matagal na tayo nangangaral ng salita ng Diyos, nag-house church na tayo, pero maaaring hanggang ngayon, hindi ka pa lumalalim kung paano i-communicate yung salita, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayong gabi ipapaunawa sa atin ng Diyos, paano ba? Excuse me. He will change you how you communicate to those people around you. Tandaan natin, napakahalaga na bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng improvement sa communication. The way how we communicate to other people. Bakit? Kasi kapag lumago tayo kung paano tayo makipag-communicate, kagaya ng sabi ko, i-improve nito lahat ng aspeto ng buhay mo. Bakit? Ano bang meron sa communication? Tandaan natin, communication is expressing our thoughts and emotion. Kaya kapag mahusay ka makipag-communicate, ini-express mo ng tama, nasasabi mo ng tama yung saloobin mo, yung iniisip mo. Pero kapag hindi ka marunong makipag-communicate, nami-misinterpret ng iba yung sasabihin mo. Kaya pansinin mo, maraming mga tao, kahit anong akay mo sa kanila, kahit anong gusto mong masala sila sa Panginoon, hindi nila makuha yung gusto mo. Bakit? Kasi nami-misinterpret nila. Maaaring hindi sa paraan ng pagsasalita mo, pero baka nami-misinterpret nila sa paraan kung paano mo ipahayag sa kanila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? Kaya napakahalaga, matutunan natin ng to communicate the power of God. So
if the way how we communicate become inspired, tandaan natin na by the power of God, it will change all the aspect of our lives. Kapag nabago ng Panginoon, naging inspired tayo ng kapangyarihan ng Diyos, yung paraan kung paano tayo makipag-usap, makipag-communicate, makipag-halibulo sa iba, makipag-socialize, mag-inspired to ng kapangyarihan ng Diyos, it will change all the aspect of our lives and the people around us. Kahit yung mga lugar na gusto nating na mabuksan ng house church, madala ng mga tao, mababago yung buhay nila. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng Panginoon. Sabi pa rito, so let us, ngayong gabi, para magawa nating maaral, maunawaan ang pagiging omnipotent ng Diyos. Ngayong gabi, let us observe and study how God communicates. Paano ba nakikipag-communicate ang Panginoon? Kapag lagi ka nagbabasa ng Bible, binabasa mo yung patungkol kay Jesus, maunawaan mo kung paano siya makipag-usap. Amen? Ma-amaze ka kung paano makipag-usap ang Panginoong Jesus. Kaya number 1, sabi rito, He communicate with love. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon, nakikipag-usap siya na mayroong pag-ibig. Sabi pa rito, His anointing, power, yung pagiging omnipotent ng Panginoong Diyos, nagre-reflect ito sa kanyang physical appearance. Kapag nakita mo si Jesus, hindi ko nakita si Jesus, pero dahil kakabasa ko sa kung anong karakter ni Jesus, sa pamumuhay ni Jesus, makikita mo doon ng kanyang pagiging makapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay nakikita sa kanyang physical appearance. Nakagaya, nung nakita, di ba alam yung story na kung saan si Jesus, tinawag niya si Mateo, habang nagtatrabaho, sabi niya, sumunod ka sa akin. Anong ginawa ni Mateo? Iniwan niya kagad yung kanyang trabaho, sumunod kagad kay Jesus. Bakit? Sinabi niya lang, sumunod ka sa akin. Pero bakit agad sumunod si Mateo? Kasi ang nakita, ang narinig ni Mateo, hindi lang yung sinabi ni Jesus. Yung alin? Yung glory ni Jesus. Na kung saan nakita ni Mateo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya na kahit makasalanan siya, handa siyang tanggapin ng Panginoon. Ganon sa atin dapat. Sa atin bilang mananampalataya, kapag nakita mo, you can see it the way how He speak. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa paraan kung paano magsalita ang Panginoon. He don't talk senseless words. Hindi siya nagsasalita ng mga walang kwentang salita. He speak with wisdom and knowledge. Kapag nakipag-usap siya sa tao, merong wisdom and knowledge. Masarap kausap ang Panginoon. Marami kang matututunan sa Kanya. Kaya nga masarap magbasa ng Kanyang salita eh. Kasi patuloy kang lalago. Pero kapag wala kang interes sa kapangyarihan ng Panginoon, yung wisdom and knowledge na galing sa Panginoon, hindi mo gaanong natatanggap. Kakaunti. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo lumalago sa knowledge at wisdom. Ganyan kapag hindi ka interesado sa kapangyarihan ng Panginoon, paano niya ginagawa yon? Hindi lang siya basta nagsasalita. He is selective in His language. Maingat niyo yung sinasabi niyong kanyang mga salita. Sa papaanong paraan that reflects people's well-being. Kapag nagsasalita ang Panginoon, tinitiyak niya na itong pumupuno sa well-being ng isang tao. Ito yung pumupuno sa kasiyahan, sa kagalakan ng isang tao. Kaya napakahalaga every time na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, siguraduhin mo na pupuno nito yung pagkatao mo. Yung isipan mo, yung puso mo, yung emosyon mo, yung kaluluwa mo. Ganyan ang Panginoon pag nagsasalita siya, nagkakaroon ng kapunuan ang mga tao. It commands attention in every conversation. Kapag nakipag-usap ang Panginoon, kuwang-kuha niya kagad yung interes ng kausap niya. Di ba tayo kung minsan, ginagawa mo na ang lahat, binabawal-wala pa rin tayo. Hindi makuha yung interes. Bakit? Kasi wala yung kapangyarihan ng Panginoon. He know how to speak to captivate people's heart. Kaya ngayong gabi, napakahalaga maunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos, how He communicate with love, para every time na meron tayong sesyaran, gustong akayin, anong mangyayari? Makakaptivate yung puso niya. Bakit? Dahil yung kapangyarihan ng Diyos ang kanyang naunawaan. Amen. Paano makipag-usap ang Panginoon? Naalala natin yung kwento na kung saan kausap ng Panginoong Jesus yung babaeng Samaritana. Anong unang bungad niya? Nung nakipag-usap siya sa babaeng Samaritana, habang nakaupo siya doon sa balon,
nag-iigib yung babaeng Samaritana. Take note, hindi sila pwedeng mag-usap. So, alam na ng babaeng Samaritana na hindi siya papansin nito. Kaya yung interest niya kay Jesus wala. Pero anong kagad bungad niya? Sabi niya, pwede ba akong uminom? Nagsalita siya, nagbigay siya ng pangungusap na kung saan makukuha kagad yung interest ng babae. Na kung saan ito yung mahalaga sa kanya. Andito yung focus niya. Ganun makipag-usap ang Panginoon. Napakaingat niya sa kanyang mga salita. Bakit? Bakit yun agad ang bungad niya? Kasi alam ng babae, alam ng Panginoon Jesus yung matinding pangangailangan ng babae. Kaya nga nandun sa time, dumating sa time na kung saan, umpisa pa lang, makikita mo doon yung pagiging omniscience ng Panginoon. Na kung saan, alam niya na yung kalagayan ng babae. Pero ginawa niya sa paraan, sa maayos na pakikipag-usap. Nung dumating yung time na sinabi niya na, alam ko, marami ka nang naging asawa. Binanggit niya yon kasi ito yung kulang sa babae. Naghahanap siya ng pag-ibig, ng totoong pagmamahal. At mula nung sinabi niya yon, nagkaroon ng kapunuan yung babae. Naranasan niya yung pag-ibig. Naunawaan niya na yung tubig, yung pag-ibig pala na hinahanap niya, nandun sa tunay na nagbibigay ng buhay. Dun sa tunay na nagbibigay ng tubig, na nagbibigay ng buhay, walang iba si Jesus. Mula nung time na yon, nung na-encounter niya si Jesus, na puno yung pangangailangan niya, yun yung naging dahilan kung bakit yung babae naging inspired na gawin yung kalooban ng Panginoon, na ibahagi naman to sa iba. Kaya napakahalaga, kung tayo mag-share ng Word of God, magbabahagi ng salita ng Diyos, kagaya kung paano makipag-communicate si Jesus, kailangan bilang tayo mga anak ng Lord, mga lingkod ng Diyos, kapag nakikipag-usap ka, kapag nag-share ka ng Word of God, tiyakin mo na napupunan yung pangangailangan ng tao. Para tiyak sa ganoon, hahanap-hanapin nila yung salita ng Diyos. Na kapag mag-house church ka, excited sila. Bakit? Kasi alam nila may napupuno sa kanila. Pero kapag walang kapangyarihan ng Panginoon, di ka pa pupunta, wala nang gana yan. Amen? Kaya sa atin, paano ginagawa yan ng Panginoon? Mapilit siya sa kanyang mga salita, alam niya kung ano yung tutugma sa pangangailangan ng tao. To catch someone's interest, you should let the Word of God fill their needs. Ito yung sinasabi ko. Kailangan ng salita ng Diyos ang pumuno sa pangangailangan ng tao. Kagaya ngayong gabi, maaari meron kang kakulangan sa iyong emosyon, sa iyong isipan, ang salita ng Diyos ang pupuno niyan. Amen? Kaya kahit anong libot mo sa mundo, babalik at babalik ka. Hahanap-hanapin mo. Bakit? Kasi ang salita lang ng Diyos ang tanging pupuno sa atin. Amen? At sabi pa rito, ang Word of God can fill all the needs of people. What you need to do is to discern their needs. Kaya bilang mga anak ng Diyos, para magawa natin i-communicate sa ibang tao yung pag-ibig ng Diyos, kailangan ma-discern mo. Ano ba yung kailangan nila? Pag nasa house church ka, pag nangangaral ka, pag may inaakay ka, kahit bago mo lang na-encounter na meet, kailangan ma-discern mo. Alam ba yung need nila? Amen? Ano ba yung pangangailangan nila? How can someone discern people's need? Una, para ma-discern natin ang pangangailangan ng tao, una, sa pamamagitan ng knowledge. Ang knowledge ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi yan sa Proverbs 8, verse 8 to 9, na napakahalaga ng knowledge. At sabi ng 1 Corinthians chapter 2. Kaya pag sinabing discerning, hindi ito yung laging parang may spiritual guessing. Para pang napunta ka sa isang lugar, may nararamdaman ako. May nararamdaman akong kaiba. Ano yun? Baka natatai ka lang. Hindi yun. Parang si Ed Kaluwag, yung lumubog siya sa tubig, sabi niya, nararamdaman ko ang lamig ng tubig, basa yung tubig. Natural, tubig yun eh. Hindi ganun ang discerning. Ang discerning, ito yung pagkakaroon ng knowledge sa Word of God para malaman mo. Amen? It is knowing the Word of God to identify which spirit is to God and which is not. Kaya kapag hindi mo alam ang Word of God, madali kang madaya eh. Kaya kapag nanonood ka ng mga nangangaral sa sa social media, kasi hindi mo alam ang patungkol sa salita ng Diyos, sa tamang doktrina natin, madali kang madaya. Pag sinabi lang sa iyo na si Jesus at si Satanas magkapatid, maniniwala ka na kagad. Kasi bakit? Hindi mo na-discern. Bakit? Wala kang knowledge sa Word of God eh. Amen? So, ang discerning is having ay knowledge. Ngayon, paano natin maralaman yung pangangailangan ng tao? Madidiscern yung pangangailangan ng tao. Sabi rito, wait lang. Sabi rito, kailangan magkaroon tayo ng knowledge.
Kaya kailangan pala, para ma-discern mo ang pangangailangan ng isang tao, kailangan magkaroon ka ng knowledge. Learn to know and identify the 5 types people daily needs. May mga pangangailangan ng tao. Una dyan, yung physical needs, financial needs, emotional needs, intellectual needs, spiritual needs. Yan yung iba't ibang pangangailangan ng tao. Dapat alam mo ang needs na ito para alam mo kung anong sasabihin sa kanila at alam mo anong word of God ang ididil sa kanila. Sa paanong paraan, may mga iba't ibang paraan para malaman. Alam niyo, napakahirap kasi kapag mangaral ka sa iba't ibang klase ng mga tao, napakahirap mangaral. Napakahirap mangaral. Napakahirap kung paano mo i-deal sa kanila yung Word of God. Lalo na kapag hindi mo alam kung anong needs nila. O kaya lalo na kapag nandun ka sa ibang ground. Kaya umanga ako nung kay Pastor Peter Tanchi, na kung saan nangaral siya sa Malacanang, na kung saan, lahat nandun, nangaral siya sa presidente, sa mga senador, sa lahat ng politiko. Kung halimbawa ikaw dun iimbitahan, ano kaya sasabihin mo dun? Ako, grabe ko, kung sakaling imbitahan ako dun, hindi ko alam sasabihin ko. Ano papangaral mo dun sa kanila? Pagpapalain kayo ng Lord, magkakaroon kayo ng maraming kotse. Meron na kami noon. Kakaroon kayo maraming pera, meron na kami noon. Pero alam mo, pinangaral niya, patungkol sa spiritual life, sa prayer, sa relationship, na kung saan tugma sa lahat. Kasi kapag naimbitahan ka sa government ng aral, hindi ka pwedeng mangangaral doon ng kahit na ano. Bawal kang magbanggit ng doktrina. Bawal kang magbanggit doon ng mga verses. Ganun katindi. Ngayon, paano ka mangangaral ng ganun? Kaya nangaral siya ng pang-general, na kung saan yung alam niyang pangangailangan ng lahat. Ang pangangailangan ng lahat, may pera sila, marami silang ari-arian, pero maaaring bagsak yung kanilang spiritual na pananampalataya. Kaya yun yung kanyang ipinangaral. Pwede mo rin ma-identify sa paraan kung paano makita ang tao. Naalala ko nung meron si Pastor Sammy na kung saan merong altar call, na kung saan meron dong bago na mayaman siya, sabi niya. Pero sabi ni Pastor Sammy, sigurado meron kang depression, meron kang problema. Sabi niya, bakit? Paano mo nalaman? Kasi sabi mo, mayaman ka, marami kayong business. Pero kita sa itsura mo, ang payat mo, problemado ka, di ba, puyat ka. So, ibig sabihin, pwede mong ma-identify, babase sa kanyang physical appearance. Ganun yung iba't ibang paraan para ma-identify mo. Pero ang isa sa pinakamahalaga doon, sabi doon, isa sa pinakamaraan, sa magandang paraan, para ma-identify mo anong needs ng isang tao, para ma-communicate mo sa kanyang pag-ibig, having a small talk, just like what Jesus did. Kinausap niya lang naman yung babaeng Samaritana eh. Nakipagkwentuhan siya. At doon niya na-identify yung pangangailangan ng babae. At doon niya na-share yung Word of God. Kaya after identifying their needs, anong dapat natin gawin? Eto na. Pag nalaman mo na yung pangangailangan ng tao, yung na-house church mo, alam mo na, ito yung kailangan nilang madil sa kanila, etong part ng buhay nilang kailangan madil, kailangan mong matutunan, listen for God's specific words. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman na habang nandun ka sa house church, nangangaral ka, makapakinggan mo yung specific word of God para sa kanila? Ano kailangan mong gawin? Sabi ng salita ng Panginoon, the sheep listen to my voice. Kaya napakahalaga bilang mga anak ng Diyos na nag-share ng word of God, anong kailangan natin gawin? Listen. Makinig. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, inaaral mo talaga. Inuunawa mo talaga. That's why you need to have time for His words. Kaya kung gusto mo magkaroon na ma-discern yung pasalitaan ng Panginoon sa mga taong pinangangaralan mo, kailangan meron kang oras para pag-aralan ng salita ng Diyos. Para then you will become aware in His specific words every moment. Bakit? Alam pa, totoo ko, meron akong isang house church na kung saan, meron silang character issue. Talagang ginugulo nila yung house church. Every time na nagagawain doon, ginugulo nila. Kaya sabi ko, habang kami, patapos na yung praise and worship, nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, ano sasabihin ko para sa mga taong to para tumigil sila? Sabi, nangusap sa akin ng Lord. Sabi niya sa akin, banggitin mo yung kwento kung saan binastos ng mga tao yung templo. Sabi ko sa kanila, nagsimula na ako, kailangan irespeto niyo yung gawain ng Diyos. May mga tao na ang Panginoong Isus nagalit sila sa tao. Bakit? Gagalit ang Panginoong Isus sa mga tao. Bakit? Kasi binastos nila yung templo ng Diyos. Kung saan yung templo na dapat bahay dalanginan, ginawa niyong sugalan. Ginawa nilang black market. Sinabi ko sa kanila yun.
Hindi nyo nirerespeto ang house church sa lugar na to, ganito, ganyan. After nilang marinig, nahimik sila. Mga ilang gawain, narinig nila yung salita na yun ng Diyos. Mga ilang gawain lumipas, nagkaroon sila ng respeto. Bakit? Kasi yung specific word ng Diyos para sa kanila. Sa ganung paraan, nagkakaroon tayo ng kakayahan na marinig yung salita ng Panginoon, yung kapangyarihan niya sa atin. God said to them, sabi pa rito, and I told them, sabi doon, then, sa panghuli, sabi rito, the more na nagiging aware tayo sa salita ng Diyos, the more na nagiging aware tayo sa specific ng word ng Panginoon sa atin sa tuwing kakailanganin natin. Kaya napakahalaga, matutunan natin how we communicate God's love, God's word, with love, kailangan nating maging babad sa salita ng Diyos. Every time na nagiging babad tayo sa salita ng Diyos, doon tayo lumalago sa pagkaunawa natin, sa understanding natin, sa knowledge natin, sa pag-ibig ng Diyos, at sa ganung paraan ang nangyayari, lumalawak tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa inspiration ng Diyos sa buhay natin. Kaya kaya natin i-communicate sa mga tao. Amen? Kaya yun lang nice ko ibahagi. Palakpakan natin ng Panginoon.